Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Jojo Colendres from Los Angeles, California. At ako po ay talagang I'm from Cavite. I was born and raised in the Philippines, sa Cavite po. And I met Pastor Nolly last time we visited the Philippines. Siguro po mga February, like first or second week of February. I am making this testimony regarding po sa nangyari sa akin, para ma-share ko sa inyo yung na-experience ko with the Lord. Ang inaano ko po natagalan ng konti. Pasensya na kayo, Pastor Noni, dahil medyo na busy, at saka talagang pinag-iisipan ko kung paano ko ma-deliver. Ilang beses ako nag-try, Pastor, pero parang hindi ako ready that time. But now I think I'm ready to share, kasi napakabait ng Panginoon. Alam niyo kasi 2021 August, that was my 50th birthday. Nag-celebrate pa ho kami daw, siguro mga August 15 namin sinelebrate after my birthday. Kain kami sa magandang restaurant, masaya, yung dalawang anak ko, yung asawa ko, kasama ko. Napakasaya po namin, pero after that, natakot ako. Sabi ko, ba't ang saya-saya ko? Sabi ko, ba't ang saya? Parang natakot ako, parang meron akong nararamdaman na iba. Anyways, after that po, after a week, nagkasakit na kami ng misis ko. Una po yung misis ko, 1 week siya sa hospital, and then after that, ako naman ang nagkasakit. So, nangyari po niyan, siya 1 week lang, pero ako, I was in the hospital for like 3 months po. And I felt so sick that time. Nag-ER ako, nagkasakit ako ng grabe, na-admit po ako. Ngayon, bottom line is, na-intubate po ako. Nilagyan nila ako ng tubo kasi sabi ng doktor, I will not survive kung hindi nila gagawin yan. Anyways, pumayag naman yung misis ko, nilagyan ako just for me to make sure that I will survive. After that po, nilagyan nila ako ng trach. Ayan po, meron akong trach scar. But I wanna tell you na during that time na nagkasakit ako, na-comatose po ako ng 1 month. Isang buwan po akong comatose. They put me on induced coma. But when I woke up, umiiyak po ako. Na-comatose po ako ng September. The whole September po, wala ako. Tulog ako nun. And then, nagising ako before October na. So, I was in a coma for a month. But when I woke up, talagang sabi ko, anong nangyari sa akin? Bakit ako nagkaganito? Ano ang gusto ng Panginoon sa akin? Kasi that time po, na-introduce na ako sa pagiging Kristiyano. But I don't wanna ask God na bakit ako? Hindi eh. Ang sabi ko na lang, Lord, sana ibalik niyo ako sa dati. Yun ang aking nagbabargain ako sa kanya eh. Na sabi ko, if you will take care of me and bring me back to what I am before, I mean physically, magsa-serve na ako sa'yo. So that's where it's all started. Alam nyo, napakabait ng Panginoon. Pakikita ko sa inyo yung mga pictures ko nung ako may sakit. At look at me now, ang laki ko na nga ako eh. Lumalaki na ako. Nag-gain back ko na yung weight. From 220, nag-loss po ako na naging 130 or 120 lang ako. So almost 100 pounds ang na-loss ko. Grabe oh, payat na payat ako. Sobrang payat. Hindi ko maigalaw yung mga paa ko, hindi ako makalunok, hindi ako makasalita. Nilagyan nila ako ng tubo. They put a peg tube on me, tapos trach, tapos Foley, lahat po kasi po nurse ako by profession. So lahat ng ginawa ko sa pasyente ko, nangyari sa akin. Now I understand kung gaano pala kahirap magkasakit. And at the same time, nagkaroon ako ng pressure sore, nagkasugat po ako sa may bandang puwitan ko, sa may coccyx area, stage 3. So talagang malaki po siya. So napakasakit po no, napakasakit. Talagang pag kailangan itagilid ka, ganyan. So
Sabi ko, napakalaking pagbabago nung nangyari sa buhay ko. Binago ako ng Panginoon in a way na binago ako dahil gusto niyang sabihin sa akin na, Joe, it's time for you to come to me talaga, na this is a test. This is only a test for you kung talagang ganon yung faith mo sa akin. Anyways, ang inaano ko, kasi asawa ko, kinukwentuhan ako tungkol sa mga story ng Bible, ganun. Then I relate myself to Job, na siguro challenge ako na pag nangyari sa ito, wala, sisisihin mo na ang Panginoon. Ganun. Sabi ko, hindi. Nung nangyari sa akin yun, actually it's an awakening. It's an awakening na excuse me po, na meron tayong mabait na Panginoon. Now I realize that, just ask the Lord, mag-pray ka lang, and He will help you out. If it's not your time, it's not your time. And kaya siguro binalik ako ng Panginoon, kasi may mission pa ako. Actually, namatay na ako eh. Nung ako comatose, nananaginip ako, I was in a deep sleep. Nung nanaginip ako, nakita ko na yung mother ko, yung mga tita ko, yung lola ko, yung mother ng asawa ko, mother ni Maylin, si Mami Linda. Nagkakasalubong kami sa conveyor, yung parang sa airport, yung lalakad ka tapos umaandar na gano'n. Anyways, nakita ko sila, tapos sabi ko, ba't ang saya-saya nila? Kasi lahat sila masaya. Actually, napakaganda ho ng heaven siguro. Kasi papasok pa lang ako, gandang-ganda na ako eh. Lahat puti, lahat ng suit nila puti, suit ko puti. Tapos sabi ko, intayin nyo ako, lilipat ako dyan, sabi kong ganon. Iikot ako, tas lilipat ako, kasi hindi ako makatalon dahil malalim yung gitna. Sabi ng mother ko, hindi, dyan ka lang, sabi ng mother ko, wag kang lilipat dito, dyan ka lang. Tas masaya sila, yung mga itsura nila magaganda. Tapos narinig ko na lang, if you can hear me, squeeze my hand. Yung pala, yun na yung nurse na nag-aalaga sa akin. Nagising na ako from my comatose stage. Nagising ako, pero groggy ako. Hindi ko maintindihan. Parang alam nyo, pag gano'n ang nangyari sa inyo, parang hindi mo alam, parang patay ka na. Everything is, parang ibibigay mo na lang lahat. Wala na eh. Wala na yung iniisip mo na, di ba tayo pag may material na bagay, gusto natin ng ganito, gusto natin bagong kotse, gusto natin ng bagong ganyan. That time po, wala eh. Parang sabi ko, kung kukunin niyo ako, Panginoon, eto na ako. Bahala na kayo sa pamilya ko. Pero hindi, binalik ako ng Panginoon. So I do have a purpose na ganyan. Kaya ako nagsishare ako eh. Lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga nakakausap ko, I shared my testimony. And I'm a living a proof na talagang may mabait tayong Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil yung nangyari sa akin. Pag nakita niyo yung picture ko, if you see my pictures, as in, grabe. Akala mo talaga, hindi na ako, yun ang fear ko, yung hindi na ako makarecover. Yung magiging wheelchair bound na ako, or sa kama na lang ako, ganon. But look at me, I'm driving right now. I'm serving the Lord by sharing my testimony. Kaya itong sinishare ko sa inyo, marirealize nyo na, wow, ang bait ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yung maliliit na bagay na love each other, be kind, be loving, respect one another, and then yung mga parents nyo, mahalin nyo. At saka, magpakumbaba kayo. That made me humble. Kasi nung araw, hindi naman sa pagyayabang, maano ako eh, I'm a very hindi naman sa mayabang, pero gusto ko I'm on the top of the food chain. Ibig sabihin sa trabaho, ako ang favorite, ako ang nasusunod, kinakalaban ko yung mga doktor, parang I challenge them ngayon. Pero ngayon, no, I'm just being humble and I just let it go. And I will share to them. Actually, pag may mga problema sila, sinasharean ko sila. Sinasabi ko nga, actually, magandang starter yung, hey, you know what happened to me 2 years ago?
I will show them my picture. Tapos sabi niya, oh my God, what happened to you? Tapos sabihin ko, yun, kukwento ko. Kung ano yung kinukwento ko sa inyo ngayon, yun din ang kinukwento ko sa kanila. And they become aware na meron tayong Panginoon. And sometimes we will pray together, ipagpipray ko sila or pinagpipray nila ako. So hopefully makabalik po ako dyan para ma-share ko personally yung aking testimony sa inyo. And like I said, maraming salamat sa church sa Bulacan, sa church ni Pastor Nolly and his wife and the other pastors that I've been with dyan. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin when we were there. Sa preparation ng mga food, saka sa mga prayers. And it was a wonderful experience. Kaya pag umuwi kami, I'll make sure na dadalaw ako sa inyo ulit. Kasi napakasarap ng pakiramdam na nakakapag-share at saka at the same time nakakapag-pray tayo. Kaya sa inyo pong lahat dyan, excuse me, pasensya na kayo, mababaw ang luha ko eh. Anyway, maraming salamat po sa inyo. So, thank you for hearing my testimony. After that po, nung nagising na ako, tuloy-tuloy na, nag-rehab na ako. Tapos hirap na hirap akong maglakad. Lagi kong nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, do this for my children. Sabi kong ganun. Lord,